Pansin sa mga pasahero Ang flight na galing Kenya, ay dumating ng maaga. 5 taon sa misyon medikal sa ibang bansa? Natupad ang hiling ng ama ni Arthur. Ngayon, makakauwi na ako sa wakas. Maligayang pagbabalik, Ginang Tagapangulo. Ginang Tagapangulo, maligayang pagbabalik. Arthur, nandito na si nanay. Nanay, sa wakas nakabalik ka na. Sa 5 taon kong nasa misyong medikal, nahirapan ka rin. Nanay, may madali ang pulong akong kailangang asikasuhin. Kaya pinakuha kita kay Natalie. Si, Nanay, matagal nang magkasama kami ni Natalie. Tatanggapin mo ba siya bilang manugang? simula nang pumanaw ang tatay mo, naging mabuting anak ka naman. Basta't mabait si Natalie. Bibigyan kita ng basbas ko. Sige, magpatuloy ka. Ginang Tagapangulo, tara na. Mauna na kayo. Nagpadala si Arthur ng susundo sa akin. Bibili muna ako ng bagong damit at makikipagkita sa magiging manugang ko. Ganun ba, Ginang Tagapangulo? Uuna na kami. Huwag kang mag-alala, Arthur. Susunduin ko na agad si Ginang Sterling at mag-iiwan ako ng magandang impresyon. Mag-ingat ka sa daan. Alam ko, Natalie, parang mabilis ang mga pangyayari. Sa pagitan mo at ni G. Sterling. Kapag napamahalaan natin ang nanay ni Arthur, ikaw na ang magdidikta sa grupo ng tala. syempre, paborito naman ako ni Arthur. Natalie, pagdating ng panahon, pwede mo ba akong makuha ng posisyong tagapamahala sa grupo ng tala? Walang problema. Basta't pasayahin mo ako. Lahat ng meron ako ay sayo. Natalie, paano kung... Marunong ka talagang magsaya. Miss Davis, sino ang mas magaling? Si Arthur o ako? Syempre ikaw. Paano siya makukumpara sa'yo? Sandali, hindi tayo pwedeng magtagal. Susunduin ko pa ang magiging biyenan ko. Pasensya na, nasaan ang fitting room? Ah! Mukhang may tao doon. Okay lang. Hindi ba mas exciting ito? Carter, lalo kang nagiging pervert. Sandali. Paano? Ito? Hindi ba mas masaya? Miss Davis? Natalie, dito ka maghintay. Pupunta ako para humingi ng tulong. Binibini? Uy, Sinta! Uy, Sinta! Uy, Sinta! Anong nangyayari? Mukhang overdose. Ang shock ay na-trigger ng droga at ng kanyang emosyonal na estado. Walang oras para dalhin siya sa ospital. Kailangan nating gamitin ang Heimlich maneuver para mailabas ang mga tableta. Ang pulso ko ay nasaktan sa isang misyon medikal sa ibang bansa. Wala itong silbi ngayon. Okay ba siya? Binata, pwede ka bang lumapit at tulungan ako? Sige. Uy, pare, huwag kang umalis. Wala nang magandang dulot ang pagtulong sa iba. Paano kung dayain ka niya mamaya? Tama. Sabi nila online ngayon. Mas mabuti nang hindi magligtas kaysa magligtas ng mali. Wala kang matatanggap na pasasalamat diyan. Maraming gulo lang. Kailangan nating mailabas ang droga sa kanya ngayon. Kung hindi, huli na ang lahat. Ako ang mananagot kung may mangyaring masama. Kung nag-aalala ka, i-film mo na lang, okay? Pakisuyo. Sige, gagawin ko. Gumawa ng kamao. Ganito. Matigas. Higpitan. Sinta, gising ka na. Hindi pwedeng basta-basta uminom ng tableta. Mapanganib ang overdose. Kung hindi sinabi sa akin ng babaeng ito na gamitin ang Heimlich maneuver para mailabas ang mga tableta sa'yo, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Mga pervert, paano kayo nangahas na assaultin ako sa publiko? Hangad niyo ang kamatayan. Ang kapal ng mukha niyong guluhin ang kapatid ko sa publiko. Binata, mali ang pagkakaintindi mo.
Uminom siya ng sobrang gamot, masyadong na-excite, na nagpabilis ng epekto. At yun ang dahilan kung bakit siya nahimatay. Ang paggamit ng Heimlich maneuver para mailabas ang mga tableta ay sapat na. Pero huwag kang mag-alala, lahat ay ginawa ayon sa tamang pamamaraan. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang mga video na kinunan ng lahat. Mga sinungaling kayo. Nakita nyo kung gaano kaganda ang kapatid ko at sinamantala ang pagkakataon para manghawak ng bastos. Humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Ngayon na. Kayong dalawa ay magkasabwat, di ba? Kung hindi, bakit hindi ikaw ang gumawa? Bakit kailangang lalaki pa? Naiintindihan ko na ngayon. Siya ang anak mo, di ba? Tingnan mo siya. Malamang wala pa siyang naging babae sa buhay niya. Nakita niya ito bilang pagkakataon, di ba? Kayong dalawa, humingi kayo ng tawad sa akin ngayon din. Oh, di kayo aalis dito. Binibini, iniligtas ka namin. At ganito mo kami ginagantihan? Hindi naman kami humingi ng pasasalamat at ikaw pa ang may ganang humingi ng tawad? Wala ka bang hiya? Ang kapatid ko 1 minuto lang nawala. Hindi ka na makapaghintay na hayaan ang anak mo manghawak sa akin. Ano pa ang tatawagin mo doon? Marami na akong nakitang katulad mo. Gumagamit ng cheap tricks para manligaw, para mapakasalan ka bilang kabayaran. Managinip ka na lang. Pumasok lang ako para bumili ng damit. Nagdaraan lang siya at humingi ako ng tulong sa kanya. Sa paraan ng pananamit mo, sino ang maniniwala na nandito ka para bumili ng damit? Nandito ako para bumili ng damit? Tumahimik ka. Humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Ngayon na. Huwag mong ipahuli ang kapatid ko sa pagsundo sa kanyang magiging biyanan. Kami pa ang mali dahil nagligtas? Kayo dapat ang humingi ng tawad sa amin. Kayong dalawa ay humawak sa akin at gusto niyong humingi ako ng tawad? Ang kapal ng mukha mong humingi ng tawad sa kapatid ko? Naghahanap ka ng gulo. Tigil! Sandali lang. Nakita namin ito ng sarili naming mga mata. Nagsasabi siya ng totoo. Nakuha namin ito sa video. Hindi nila siya ginagalaw ng masama. Hindi sila mukhang masasamang tao. Maling-mali ang paratang sa kanila at hindi man lang makapagtanggol ang sarili nila. At pinipilit pa silang humingi ng tawad. Baliw ito. Eksakto. Paano nangyari ito? Salamat. Ipinagtatanggol mo pa siya? Masyadong maganda ang buhay mo? Sasaktan ko kayong lahat. Gumagawa ka ng mga ganyang kalokohan. Sino pa ang gagawa ng tama? Ang tela ng lipunan ay pinagpupunit ng mga taong katulad mo noong panahong iyon. Eksaktong ganyan din ang nangyari sa lolo ko. Ang pambubuli online, inilayo siya sa akin. Ma'am, huwag kang mag-alala. Nandito lang kami. Tutulungan ka namin. Hindi na kailangang humingi ng tawad sa mga katulad nila. Tama yan. Nagpapabida ka? Akala mo kung sino ka? Anong ginagawa mo? Nasa atin ang hustisya. Hindi ka takot maaresto? May pera at impluwensiya ako. Sino ang mga has na arestuhin ako? Umalis ka na diyan. Sandali lang. Isuko ang inyong mga telepono. Ang teleponong iyan ay may pribadong data ng kapatid ko. Ang telepono. Isuli mo sa akin ang telepono ko. Kinunan mo ng video ang pribadong sandali ng kapatid ko. Hindi pa kita inaaksyonan. At swerte ka at hindi ka naaresto. Umalis ka. Maging ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi makakapagligtas sa inyong dalawa. Ano pa ba ang gusto mo? Tingnan natin kung mahawakan kita. Kung may mangyari sa akin. Huwag mo siyang saktan. Kung gusto mong manakit, sa akin mo gawin. Ikaw, maliit na gago. Binata? Asikasuhin kita mamaya. Bata. Tigil! Anong ginagawa mo? Anong nangyayari dito? Kakaiba yon. Itong babae, parang pamilyar. Nakita ko na ba siya dati? Aba. Maneher Smith, itong babae sadyang pinagalitan ng kapatid ko at itong bata sinubukang manghipo. Bukod pa roon, dapat mong malaman kung sino ang kapatid ko. Siyempre kilala ko si Miss Davis. Pakiusap Miss Davis. Sa harap ni Mr. Sterling, maganda kang magsalita para sa akin. Pwede mong gawin iyon kay Miss Davis? Gusto mo bang mamatay? Sa liwanag ng araw? Hindi ako makapaniwala na gagawin mo ang paglabag sa batas ng ganito. Ha? Hindi mo alam kung sino ang kapatid ko, hindi ba? Isang nangungunang pandaigdigang konglomerato. Narinig mo na ba ang grupo ng tala? Ang kasintahan niya ay si Arthur Sterling. Ang magiging biyenan niya ay ang ginang tagapangulo ng grupo ng tala, Evelyn Sterling. Tama ka. Pakakasalan ko si Arthur Sterling. Kaya talagang kaya ko gawin ang kahit anong gusto ko. Ano? Ikaw ang nobya ni Arthur? Natalie Davis?
Ano? So ikaw ang kasintahan ni Arthur. Natalie. Ano, takot? Mamalimos ka na ng awa. At baka pakawalan na lang kita. Hindi ko inakala na ang magiging manugang ko ay magiging napaka-arogante at dominante. Isang babaeng walang respeto sa batas. Hinding-hindi ko hahayaang ang isang tulad mo ay pakasalan ang anak ko. Sige, dahil sobrang wala kang respeto sa batas, isang malaking tindahan ng damit siguradong may mga kamera ng seguridad, di ba? Eh di tatawag ako ng pulis. Hayaan na batas ang humawak nito. Natalie, kung talagang dumating ang pulis, magkakaproblema si G. Sterling. Maaaring maging magulo ang mga bagay. Siya? Tatawag ng pulis? May mga kamera ng seguridad ba kayo sa tindahang ito? Hoy, gusto kong patayin mo lahat ng kamera ng seguridad sa mall na ito ngayon din. Sige, tama na ang usapan. Perohan lang ba lahat ito? Oy, Natalie, Ano? Sapat na ba ito? Iyan ay sapat na para sa buong buhay mo. Ngayon kunin mo! Umalis ka dito! At huwag kang magpakita sa akin! Tingnan natin kung talagang nasa itaas ka ng batas. Sobra ka na. Huwag mo akong pilitin na maging magulo. Cellphone ko. Ah, ayos ka lang? Huwag kang gumalaw. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa pag-uugali. Arthur! Sinabi ko bang makakagalaw ka? Okay ka lang? Natalie, ikaw ang pinakamahusay. Ang tulad niya ay kailangang matuto ng asal. Kung hindi, wala siyang ideya kung ano ang darating sa kanya. Tigil! Makukuha mo ang nararapat sa'yo. Ano sa iyo iyan? Umalis ka, ngayon na. Anong nangyayari? Bakit hindi sumasagot si Ginang Sterling sa mga tawag ko? Nagtataka ako kung sinundo na ni Natalie siya. Tinatanong kita, susuko ka ba o hindi? Ang telepono ko. Pasensya, ang numerong iyong dinial ay hindi maabot. Ano ba ang nangyayari? Kalimutan mo na. Ako na mismo ang susundo sa kanya. Kung may mangyari sa matandang bruhang iyan, kung magkaroon man siya ng kahit isang gasgas, palayasin mo siya para sa akin. Hindi ko kailangan ng pangit niyang mukha dito. May makikilala akong magiging biyenan. Evelyn Sterling. Natalie Davis. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sa tingin mo, nasa itaas ka ng batas. Kung malaman ni Arthur ito, hindi niya ito palalampasin. Ikaw? Ano't naglakas loob kang magbanta sa akin? Si Arthur ay baliw na baliw sa akin. Bakit siya maniniwala sa isang tagalabas na katulad mo? Eksakto. Akala mo talaga si G. Sterling ay maniniwala sa'yo? Kaysa sa sarili niyang kasintahan? Natalie Davis. Hayaan mong linawin ko ito. Hanggat ako, si Evelyn Sterling, may hininga pa sa aking katawan. Hindi ka makakatapak sa bahay ng Sterling. Oh, talaga? Nagpapanggap ka na ngayon? Dahil? Ako ang ina ni Arthur Sterling, ang tagapangulo ng grupo ng tala. Evelyn Sterling. Kaya ikaw si Evelyn, tagapangulo ng grupo ng tala, pinakamayamang tao sa mundo. Talaga bang gipit ka sa pera? Tingnan mo ang sarili mo. Ano ba yung suot mo? Pekeng mura, di ba? At itong bag. Paano maisusuot ng biyenan ko ang basurang ito? Pagsisisihan mo ito. Magsisi? Ako? Marami na akong nakitang gold digger na katulad mo. Alam mong mayaman ang mga Sterling. Kaya sasabihin mo ang kahit ano. Ang magiging biyanan ko ang pinakamayamang tao sa mundo. Elegante, sopistikado. Tingnan mo, alin sa'yo ang malapit? Kapag nalaman ni Arthur ang nangyari ngayon, iiwan ka niya. Nagkukunwari ka pa, di ba? Ang mga taong katulad mo ay nakakasuka. Alam mo, kung humingi ka lang ng tawad, baka pinatawad na kita. Pero matigas ka talaga ang ulo. Kailangan mo talagang subukan ang iyong swerte. Natalie, nasundo mo ba si Mommy? Naka-off ang phone niya buong panahon.
Nagsisimula na akong mag-alala. Hindi, Arthur. Hindi ko pa nakita si Ginang Sterling. Pero, may mapang-asar dito. Palagi niya akong inaasar. Nagkunwari pa siyang si Ginang Sterling para takutin ako. Muntik na akong mamatay sa takot. Ano? Sino ang naglakas loob na magpanggap na nanay ko? Natalie, huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin kung saan. Magpapadala ako ng tao ngayon din. Hindi talaga natin pwedeng hayaang makatakas ang basurang tulad nito. Pakisuyo, pumunta ka rito ng mabilis. Narinig mo ba ako? Ang asawa ko ay papunta na para turuan ka ng leksyon. Matandang bruha ka. Tapos ka na. Ang pulseras na iyon. Ano na naman tungkol dito? Ang pamana na pulseras ng pamilya Sterling. Iisa lang ang katulad nito sa buong mundo. Nakita ko lang ito sa isang panayam sa magasing pinansyal. Suot sa kamay ng pinuno ng pamilya Sterling. Kitang-kita mo ba iyon? Naghahalusinate ka ba? Siya. Paano siya nagkaroon ng ganoon? Ako, sa magazine ko lang iyon nakita. Pero imposible iyon. Isa siyang matandang bruha. Paano siya nagkaroon ng napakamahal na bagay? Peke ito. Peke, talagang peke ito. Paano si Ginang tagapangulo pumunta rito mag-isa? Manloloko ka. Ang lakas ng loob mong magsuot ng peke para manlin lang. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo. Ibalik mo sa akin ang pulseras. Mukhang espesyal talaga ito. Ibaba mo iyan. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Kinakabahan ka ba? Mukhang ang bagay na ito ay napakahalaga para sa iyo. Ibalik mo iyan. Gusto mo ito? Kung masira mo itong pulseras na jade, hindi mo makakaya ang mga kahihinatnan. Matapang kang magnakaw kay Miss Davis? Mura lang itong pulseras. Ang kapatid ko, isang pindot lang. At bumili ng 1,000 pa. Oh, nanginginig ako. Itong isang murang pulseras. At akala mo hindi ko kayang bilhin? Kung ako sa'yo, kukunin ko lahat ng pera sa sahig. Baka makabili ka pa ng ilan. Iyon ay pag-aari ng asawa ko. Iyon lang ang iniwan niya sa akin. Ibigay mo sa akin. Pakiusap. Ibalik mo. Kung talagang gusto mo ito, sige. Luhod ka at yumuko bilang paghingi ng tawad. Baka isaalang-alang kong ibalik ito. Ano na naman? Ayaw mo? Ayaw. Gagawin ko. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Gawin mo lang ang sinabi ko. Natalie. Ngayon, kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita ginagalit. Pakiusap, huwag kang magalit. Mukhang mahalaga sa iyo ang pulseras na ito. Kung hindi, bakit mo gagawin ang lahat ng to? Oh. Kasalanan ko lahat. Pero hindi iyan sapat na taos-puso. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Pakiusap, patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Ganyan dapat. Salamat. Nagpapasalamat ka sa akin? Hindi ko sinabing ibabalik ko iyon. Tingnan mo ang sarili mo, nagmamakaawa at mukhang kawawa. Para kang aso. Sobra ka na. Lumilingon ka sa akin? Matandang bruha, lumilingon ka kay Natalie. Pagod ka na bang mabuhay? Ibigay mo sa akin ang gunting. Matandang bruha, ayaw mo na ba ng mata mo? Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Inay. Anong nangyayari dito? Ang gulo. Bilisan, Ilabas siya rito. huwag mo siyang hayaang makahadlang kay Ginoong Sterling. Arthur, dumating ka na sa wakas. Siya ang nagpapanggap na Ginang Sterling. Sinubukan ko siyang pigilan. Lumingon siya sa akin at nagsimulang mag-eskandalo. Hindi ko na talaga kinaya. Kaya sinabi ko sa kanya ang aking saloobin. Sino ang mag-aakala siya mismo ang nadapa? Huwag kang mag-alala. Pinaasikaso ko na ito sa mga tauhan. Hindi ako magdudulot sa iyo ng problema. Oo, siyempre. Ginoong Sterling.
Totoo, itong babaeng ito ang nagsimula ng gulo. Si Miss Davis ay nagtatanggol lamang sa sarili. Papalabasin namin siya agad. Hindi ito makakaapekto sa negosyo dito. Asikasuhin nyo lang. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Sumama ka sa akin para sunduin ang aking ina. Naghihintay pa siya sa atin. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng isa pang segundo. Arthur, Arthur, Ginang Sterling. Arthur. Arthur, Manager Smith, kumikislap ang mga ilaw sa counter na iyon. Pwede mo bang tingnan? si Sa palagay ko, may tumatawag sa akin. Hoy, Arthur, umiikot ang ulo ko. Masusuka ako. Anong nangyayari? Ayos ka lang kanina. Sumpa ko, talagang napikon ako sa matandang bruha na iyon. Ang sikip ng dibdib ko. Arthur, Umuwi ka na at magpahinga. Kukuha ako ng gamot para sa iyo. kaya nasa ospital ako. Nurse, pwede mo ba akong tulungan tumayo? Salamat. Ginang Sterling. Talagang pinag-alala mo ako ngayon. Sinabi ng doktor na eksaktong oras ka naming dinala dito. Oh, nandito ka. Oh, Ginang Sterling, siya nga pala. May gusto akong sabihin sa'yo. Ito si Natalie. Siya ang kasintahan ko. Magpapakasal na kami. Ganoon ba? Kailan pa ito nangyayari? Halos 3 taon na kaming magkasama. Kita mo? Napakaunawain niya. Siya ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Arthur, Ginang Sterling, anong problema? Okay ka lang? Tatawagin ko ang doktor. huwag. Ito lang. Biglaan naman. Totoo. Nanay, hindi pa ako nakakilala ng sinumang mabait at maalalahanin. Kailan ang engagement party? Sa susunod na Biyernes. Gusto ko sanang ipakilala siya sa iyo ng mas maaga. Pero natatakot siyang pumunta nang hindi nagpapaalam, baka makagambala sa iyong pahinga. Talagang maalalahanin siya. Oo, sinabi ko sa kanya na pupuntahan mo siya. Kumusta? Sige. Walang problema. Nanay, may trabaho pa ako sa opisina. Kailangan ko nang umalis. Si, Magpahinga ka. Natalie. Sisiguraduhin kong makikita ni Arthur kung sino ka talaga. Ginang Tagapangulo, nakuha ko na lahat ng dokumento na hiniling ninyo. Sige, magpatuloy ka. Ginamit niya ang pangalan ni Arthur para makipagkasundo sa mga kasosyo natin nang hindi nalalaman ng kumpanya at kumuha ng suhol. Narito ang talaan ng kanilang transaksyon. At ang pera na nakuha niya mula sa pagbebenta ng mga lihim ng kumpanya. Narito rin lahat. Ginang Tagapangulo, ito, kailangan mong makita para sa iyong sarili. Hindi ako ang dapat magsabi. Tama na. Ginagamit ang aking anak. Dinadaya siya sa kanyang pera. Sinisira ang kanyang reputasyon. At kahit pa, kung mahilig si Natalie magpakita ng palabas, lalaruin ko ang munting laro niya. Akala niya maloloko niya ang anak ko. At basta na lang papasok sa pamilya Sterling? Sa ika-15, makakatanggap siya ng espesyal na regalo. Dito, hindi pa ito tapos. Natalie, siya ang bahala ko. Ginang Tagapangulo, ano ang kailangan ninyong gawin ko? Bantayan mo siya ng mabuti. Ang lahat ng iba pa. Ako na ang bahala.
Ginang Sterling. Ang in-order mo rito 3 buwan na ang nakalipas. Ang kuwintas na diamante na gawa ng dalubhasa ay handa na. Kukunin ko ito para sa iyo ngayon din. Binabati kita, Binibining Davis. Narinig ko na ikaw at Arthur ay ikakasal na. Bukas ay ang sa amin ni Arthur party ng engagement. Ipakita mo sa akin ang pinakamahal na alahas na mayroon ka. Ibibigay ko ito sa magiging biyenan ko. Bilang regalo. Binibining Davis. Hindi? Ginang Sterling. Sandali lang po. Kukunin ko ito agad. Hoy, buti naman nagkita tayo dito. Mabilis kang nakarating dito. May sapat ka bang pera para mamili dito? Natalie Davis, hindi pa tayo tapos sa usapan natin. At ngayon, nagpakita ka ng mag-isa. At kung kapos ka sa pera, iminumungkahi kong bumaba ka. Wag na. Ginang Sterling, heto ang iyong alahas. Wow, napakaganda talaga. Kukunin ko ang set na ito. Binibining Davis, ito ay in-order ni Ginang Sterling 3 buwan na ang nakalipas. Kung gusto ko ito, sa akin ito. Pero, in-order ito ni Ginang Sterling matagal na. Siya? Sa tingin mo kaya niyang bayaran ito? Ito ang resibo ng order. Ibalot mo para sa akin. Teka. Nauna kong nakita ito. Sa akin ito. Resibo. Hindi na. Kaya kanino na ito ngayon? Ginang Davis. Ano ang problema? Ginoong Miller. Gusto ko itong set. Pero iginiit niya na sa kanya ito. Oh, Binibini. Ang patakaran ng tindahan ay lahat ng benta ay pinal. Mayroon ka bang resibo? Ang resibo? Pinunit niya ito. Kung gayon, wala tayong magagawa. Dahil gustong-gusto ito ni Ginang Davis, bibigyan natin siya ng prioridad at tatapusin ang transaksyon. Dapat ay na-record ito ng surveillance. Suriin mo lang ang footage at makikita mo. Sayang, ina-upgrade ang surveillance system ngayon, kaya hindi ito gumagana. Ang tindahang ito ng alahas ay bahagi ng grupo ng Maharlika. At ako, malapit na akong maging asawa ng CEO ng grupo ng Maharlika. Ginagawa nila ang sinasabi ko. May problema ba doon? May mga taong hindi talaga nagbabago. Hindi naman pangit ang itsura niya. Sayang. Ang dumi ng bibig niya. Nababaliw ka ba? Anong tapang mong saktan ako? Binibining Davis, ayos ka lang ba? Anong tapang mong sakta ng asawa ng magiging CEO ng grupo ng tala? Tanod! Palayasin ang baliw na ito. Sinaktan mo ba talaga ako? Tingnan natin kung susubukan mong lumabas dito ngayon. Anong nakatayo kayo? Dakpin siya. Subukan mo lang. Subukan mo ako. Akala mo ba takot ako sa'yo? Ang sampal na ito ay para turuan ka ng respeto at para malaman mo ang iyong lugar. Kung itaas mo muli ang kamay, ay hindi ka makakalabas sa pintong iyon. Di ka naniniwala? Sige, subukan mo. Bakit kayo nakatayo diyan? Dakpin siya. Ako ang mananagot kung may mangyari. Dahil nag-utos na si Miss Davis, hindi tayo pwedeng tumayo lang dito nang walang ginagawa. Ngayon, kahit lumuhod ka at humingi ng tawad tulad ng dati, hindi ka makakatakas. Sino mang magsampal sa kanya ng mamaga ang mukha, garantisado ko tataas ng 3 antas. At doble ang bonus. May paninindigan ako. Tigil! Ginang tagapangulo, pasensya na, nalate ako. Mga walang kwentang tanga. Anong sinabi mo? Napakalakas ng hangin. Hindi ko narinig. Ang asawa ko ay si Arthur Sterling. Kung mangahas kang galawin ako, babayaran mo ito. Hulihin siya. Anong ginagawa mo? Binigyan ba kita ng pahintulot na magsalita? Matandang bruha! Hindi ka makakalayo dito.
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang saktan ako, tiyak na pagbabayarin ka ni Arthur. Arthur! Sa tingin mo talaga na ipagtatanggol ka niya? At lalaban sa akin? Tama na ba? Baliw ka ba? Isipin mo itong babala. Kung makita pa kita, sa susunod, dudurugin ko hindi lang ang ulo mo. Hintay ka lang. Pagsisisihan mo ito. Ginang tagapangulo, ako na ba ang bahala sa paglilinis? Hindi. Hayaan mo siyang umiyak sa iba. Ginang Sterling, matapang ka talaga. Makinig ka. 5 taon na ako sa grupo ng Maharlika. Nakita ko na lahat. Hindi ako umakyat sa kinatatayuan ko ngayon sa pamamagitan ng swerte lang. Si Vice Presidente Zhang sa punong tanggapan. Tiyuhin ko siya. Si Manager Reyes sa procurement, matagal na kaming magkakilala. Si Miss Davis ay bata pa at walang karanasan, kaya tinakot mo siya. Pero si George dito ay hindi naniniwala. Tungkol sa usapin ngayon. Umatras muna tayong dalawa, ikaw sa iyong daan. At ako ay magpapanggap na walang nangyari. Kung hindi, makikita mo kung ano talaga ako sa grupo ng Maharlika. Tapos na? Ano? Tatawag ka ba? Sige, tumawag ka na. Hindi ako makapaghintay na makita. Kung sino sa Sterling ang maglalakas loob na sumalag sa akin. Pangulong Sterling. Tagapangulong Chen. Ako ito. May kagyat na bagay para sa corporate HR na dapat hawakan agad. Galing mo umarte. Si George Miller, supervisor sa punong tindahan ng alahas ng Maharlika, ay pinaghihinala ang inaabuso ang kanyang autoridad, ilegal na operasyon at pananakot sa mga customer. Gusto ko siyang tanggalin. Ngayon din. Ipagpatuloy mo ang pag-arte, Tagapangulong Chen. Ha? Wala ka nga bang numero ni Tagapangulong Chen? Hindi ba? Naiintindihan. Ipapaalam ko agad sa HR at sa pangkat ng audit. Maaayos ito sa loob ng 10 minuto. Ang galing ng palabas. Nakaarte ka? Ginang Sterling, huwag mong sayangin ang oras mo. Matagal na akong nasa grupo ng Maharlika. Kumusta? George, sino ang ginalit mo? Nagpadala lang ng abiso ang punong tanggapan. Sibak ka. Papunta na ang pangkat ng audit. Sa tindahan mo. Ginang Sterling, pakiusap. Nabulag ako. Tangang-tanga. Karapat dapat ito sa akin. Karapat dapat akong mamatay. Mali ako. Sobrang mali. 5 taon akong nagtrabaho sa grupo ng Maharlika. Maaaring hindi ako gaanong nagawa, pero pinaghirapan ko ito. Pagkatapos ng lahat ng aking paghihirap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Nakatuon? Sa paggamit ng mga yaman ng kumpanya upang pasayahin ang isang tagalabas. At sa pagtulong sa kanya na bulihin ang aming mga customer. George, sibak ka. Grupo ng Maharlika at lahat ng mga subsidiary at affiliate nito ay hindi na kailanman kukuhain muli sa iyo. Ipapaalam ko sa lahat ng aming kasosyo. Sa industriyang ito, walang sino man ang kukuhain muli sa iyo. Ginang Sterling. Ginang Sterling. Binabati kita, Ginoong Sterling. Salamat. May kagyat na pulong sa opisina. Bigla lang. Kailangan ko ng tumakbo. Una ang trabaho. Sige, mauna ka na. Malapit nang dumating si Ginang Sterling.
First time kanyang makikita, kaya maging magaling ka. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Ginang Sterling. Siye, alis na ako. Mag-ingat sa asal. Itong mahal kong ina ko, pinaghihintay ako ng ganito katagal. Bakit hindi tayo maghintay sa lounge? Bakit nagmamadali? Basta mapapanalo natin ang nanay ni Arthur. Magkakaroon tayo ng lahat ng oras sa mundo. Mukhang nandito na ang mahal kong ina. Ikaw? Ano? Hindi ako welcome? Ito ang engagement party ko, kasama si Arthur. Anong ginagawa mo dito? Ngayon ang malaking engagement party ko, kasama si Arthur. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, inanyayahan ako. Nasaan ang imbitasyon mo? Tingnan natin. Hindi ko kailangan ng imbitasyon. Sumisiksik ka lang. Nanunuyo sa mayayaman. Sa edad mo? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sasabihin ko sa iyo, Miss Davis. Hindi magaganap ang engagement na ito kung wala ang pagsang-ayon ko. Katawa-tawa. Sino sa tingin mo? Tara, Natalie, bakit mo sasayangin ang panahon sa kanya? Hayaan mong ako na ang magpalaya sa kanya ngayon din. Bitawan mo ako. Paano mo nagawang hawakan ako sa teritoryo ng pamilyang Sterling? Ang kapal ng mukha mong magdulot ng gulo. Hintayin mo lang dumating si Arthur. Hindi kanya pakakawalan. Sino ang nag-aalok na manggulo sa engagement party ni Arthur? At sinaktan pa ang fiancé niya. Baliw na yata ito. Tama! Matagal ko nang naririnig na si Arthur ay baliw na baliw kay Miss Davis. Sino ba talaga siya? At ano ang pinagmulan niya? Kahit ano pa ang pinagmulan niya, tapos na siya. Si Arthur ay anak ng tagapangulo ng grupo ng Tala, si Evelyn Sterling. Tungkol kay Arthur. Hindi na kailangang maghintay. Ginang Sterling, nasa banquet hall ka na ba? Malapit na matapos dito. Pupunta na ako diyan. Sige, hihintayin kita. Paano? Paano nangyari iyan? Imposible. Peke lang ito. Napaka-advance na ng AI ngayon. Ang magpanggap ng boses o video ay napakadali. Alam ko na may mali kanina. Tiyak na gumagamit siya ng high-tech na daya para lokohin tayo. Oo, AI-generated yan. Ang nanay ni Arthur. Paano naging? Hindi talaga posible. Paano ka naging nanay ni Arthur? Nawala ba ang bait mo? Siguradong baliw ka. Ngayon, tuturuan kita kung ano ang halaga ng pagpapanggap. Si Ginang Sterling yan, ang tagapagtatag ng grupo ng Tala, Ginang Tagapangulo Evelyn Sterling. 5 taon na at kahanga-hanga pa rin siya gaya ng dati. Talagang si Ginang Tagapangulo nga. Nakita ko siya sa mga magasing pinansyal. Nababaliw na ba kayong lahat? Paano siya magiging nanay ni Arthur? Hintayin mo lang si Arthur. Pagsisishin ka niya, hindi ka niya patatawarin. Si, maghihintay ako. Anong nangyayari dito? Arthur, nandito ka na sa wakas. Sinaktan ako ng baliw na iyon. At nagpapanggap siyang nanay mo. Tawagan ng pulis. Sino ang gumawa niyan? Sinong hayop ang pumalo sa kasintahan ko? Yung baliw na iyon. Bigla siyang pumasok at nagsimulang magsalita ng kalokohan.
At sa kanya ako sinuntok. Arthur, sobrang sakit ng mukha ko. At sinabi niya, siya ang nanay mo. Purong kasinungalingan iyan. Ma'am, paki-explain nga kung bakit mo sinuntok ang kasintahan ko. Oo, ginawa ko. Kailangan ng dahilan? Ano to? Gusto mo siyang ipagtanggol? Ginang Sterling, Arthur, ano ang tawag mo sa kanya? Ginang Sterling. Anong nangyayari dito? Sa pagitan mo at ni Natalie, may hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan? Ipakita mo sa kanya ang ebidensya. Ginoong Sterling, tingnan mo muna ito. Lahat ng ito, Totoo. bawat isa ay may matibay na patunay. Ikaw, nagsinungaling. Sa akin, Hindi ganyan. Hayaan mo akong magpaliwanag. magpaliwanag? Paano mo ipapaliwanag lahat ito? Ako. Pasensya na. Alam ko nagkamali ako. Ginang Sterling, patawarin mo ako. Arthur, hindi mo ba maalala ang lahat ng taon na magkasama tayo? Damdamin? May damdamin ka para sa anak ko? Tapos na tayo. Simula ngayon. Buntis ako. Ano ba ang sabi mo? Buntis ako. Arthur, sa iyo ito. 2 buwan na. Eto, tingnan mo. Ang report mula sa ospital. Arthur, hindi mo pwedeng iwan ako ng ganito. At hindi mo pwedeng pabayaan ang anak natin. Ginang Sterling, Buntis? Oh, ang bata ay kay Arthur. Arthur, alam ko mali ang ginawa ko. Pero pakiusap, walang kasalanan ang sanggol. Ginang Sterling? Kung buntis nga siya, desisyon ko na. Tama ka. Kung tutuusin, walang sala ang bata. Ginang Sterling, mali ako dati. Pero lahat iyon ay hindi pagkakaintindihan. Ang convenient namang maliit na hindi pagkakaintindihan. Pero ang hindi pagkakaintindihang iyon, pwedeng linawin, di ba? Arthur, ito ang ating unang sanggol. Damhin mo ito. Ginang Sterling, pamilya na tayo ngayon. Tungkol sa nangyari dati, di mo naman ako sisisihin dahil buntis ako, di ba? Syempre hindi. Ngayong buntis ka, kailangan naming alagaan ka ng mabuti. Tawagan si Dr. Chen. Mag-schedule ng komprehensibong pagsusuri sa pagbubuntis. Magkakaroon ka ng 24 oras na pag-aalaga simula ngayon. Isang dedikadong grupo ang sasamahan ka palagi. Para masiguro ang kaligtasan ni Miss Davis at ng sanggol. Talaga, hindi kailangan yan. Kailangan yan. Para sa tagapagmana ng Sterling, walang dapat pagkakamali. Nanay. Ako, bueno. Sa totoo lang, Arthur. Ang sanggol ay inosente, pero tao ako. Ang ginagawa ng nanay mo ay arestong bahay, ganun lang. Sige, magsalita ka, Arthur. Mahal mo ako, di ba? Nanay, tama ka. Arthur Sterling, alam mo ba kung ano ang sinusubukang gawin ng nanay mo? Ito ay para sa iyong proteksyon. Paano kung may mangyari sa sanggol? Sino ang magsasabi na mayroon ito? Ginang Sterling. Inosente naman ang bata. At anak ko rin ito. Evelyn, sa batang ito, tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Nasabi ko na noon, kung talagang sa iyo ang bata, hindi ko hahayaang ang isang anak ng Sterling ay mapahamak. Kung hindi sa iyo ang batang ito ay walang kinalaman sa ating pamilya. Kung ito ay mabuhay, ay depende sa kanyang kapalaran. Ano ang ibig mong sabihin? Nalaman mo na ba ang lahat ng ipinagawa ko? Opo, Ginang Tagapangulo, nalaman ko na ang lahat. Ipakita mo kay Arthur. Mr. Sterling, mauunawaan ninyo kapag nakita ninyo ang mga dokumento. Arthur, sumasakit ng kaunti ang tiyan ko. Sa tingin ko, sumisipa ang sanggol. 2 buwan pa lang. Paano ito sisipa?
Bukod doon, ilang minuto lang naman ang itatagal. Kahit kaninong anak ito, maaring isisi kay Arthur Sterling. Totoo ang lahat. Ito. Lahat ay totoo. Hindi totoo iyan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Gumagawa ka pa rin ng dahilan? Ang boses mo, ang anino mo. Paano ko hindi ka makikilala? 3 taon tayong magkasama. Arthur, hindi ko naman intensyong magsinungaling sa iyo. Mahal na mahal lang kita. Wala sa mga ito ang totoo. Lahat ito ay gawa-gawa lang. Ang nanay mo ay nagtataglay ng galit dahil sa ginawa ko. Humihingi na ako ng tawad. Sige, pumunta tayo sa ospital ngayon din para sa komprehensibong pagsusuri sa pagbubuntis. Kung ang bata ay kay Arthur, hihingi ako ng tawad sa iyo. Kung hindi, pekeng ulat ng pagsusuri sa pagbubuntis? Paggamit ng pekeng pagbubuntis upang manakot? At ang nakaraang pandaraya. Miss Davis, ano sa palagay mo? Ang dapat mong parusahan? Ilang taon kaya ang makukuha niya? Tigilan mo na. Arthur, aksidente lang iyon. Ikaw lang ang mahal ko. Kaya ang pag-ibig ay pagpapalaki ako ng anak ng ibang lalaki. At ang pag-ibig ay pagpapahiya sa aking ina sa harap ng lahat. Natalie Davis, seryoso akong gustong pakasalan ka. At ito ang kabayaran mo sa akin? Ako, Kanselado na ang kasalan. Huwag kang magpakita sa akin muli. huwag pakiusap. Arthur, ako. Palayasin siya. Huwag pakiusap. Huwag. Arthur. Nanay. Pasensya na. Nabulag ako. Matuto sa karanasan. Pagkatapos ng nangyari ngayon, dapat mong malaman kung ano ang hahanapin sa tao at makita sila kung sino talaga sila. Nanay, salamat. Ako ang iyong ina. Kaya, ikaw ba ay aalis pa rin? Hindi muna. Mananatili ako para turuan ka ng ilang bagay, tulad ng kung paano patakbuhin ang kumpanya, at pati na rin kung paano husgahan ang karakter.